Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Isang individual na ituturing na high-value individual ang matagumpay na naaresto ng mga otoridad sa isang buy-bust operation na isinagawa sa Angono, Rizal. Kumimpirma ng pulisya na nasamsam mula sa sospek ang illegal na drogang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 300,000 piso. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolman Joshua Cruz. Isang high-value individual na umunay sangkot sa iligal na bentahan ng iligal na droga ang naaresto ng mga tauhan ng Angono MPS sa matagumpay na buy-bust operation na isinagawa dakong alas 8:44 ng gabi noong Oktubre 28 taong kasalukuyan sa Angono, Rizal. Kinilala ang sospek na si Elias Tongge, 23 taong gulang, binata at residente ng Binangonan, Rizal, na itinuring na high-value individual. Sa operasyon na isinagawa ng Municipal Drug Enforcement Team ng Angono MPS na may koordinasyon sa PDEA 4A, nasamsam mula sa sospek ang tinatayang 52.59 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 357,612. Kabilang din sa mga nakumpiskang ebidensya ang 8 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 1 pirasong 1,000 bill na ginamit bilang buy-bust money, 10 pirasong 100 bill na drug proceeds, at 1 pirasong gold-colored self-sealing plastic bag. Matapos maaresto, siya ay dinala ng Angono MPS kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong disposisyon. Isa sa ilalim din siya sa medical at drug test examination sa Rizal Provincial Hospital System at Rizal Provincial Forensic Unit. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Angono MPS habang inihahanda ang kaukulang dokumento para sa agarang pagsasampa ng kaso sa Provincial Prosecutor's Office sa Taytay, Rizal para sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Isang malaking tagumpay ang naitala ng Angeles City Police Office laban sa illegal na droga matapos nilang maaresto ang dalawang ituturing na high-value individual sa isang buy-bust operation kagabi. Patrolwoman Jilly Peña sa balita. Dalawang high-value individuals ang naaresto sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng mga tauhan ng Angeles City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Joselito E. Villarosa Jr., City Director sa tapat ng Tres Marias Resort, Phase 5, Barangay Kutud, Angeles City.
Kinilala ang mga suspect na sina alias Jaime, 18 taong gulang, residente ng Hadrian Tree Mountain View, Barangay Balibago, at alias Kiko, 29 na taong gulang, residente ng Pinpin Compound, Sitio Pader, Barangay Pulong Maragol, Angeles City. Ayon sa ulat, isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng City Police Drug Enforcement Unit bilang lead unit kasama ang City Intelligence Unit at Police Station 3 ang isang buy-bust operation laban sa mga suspect. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng 2 at pagkakakumpiska ng tinatayang 100 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 680,000 pesos. Ang mga naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa tanggapan ng Angeles City PNP para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na kampanya ng kapulisan ng Angeles City laban sa illegal na droga, alinsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. na palakasin ang operasyon kontra sa mga gumagamit at nagbebenta ng mga illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Sa isang di inaasahang pangyayari, nagpakita ng huwarang serbisyo at malasakit ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 2 matapos rumesponde at tulungan ng isang ginang na biglang nanganak sa gilid ng kalsada. Ang buong detalye ng balita ay babahagi sa atin ni Patrolwoman Richelle Ledesma. Muling nagpakita ng deviating may malasakit ang mga tauhan ng San Luis Forward Operating Base 2 2nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2, matapos ang isang ginang na nanganak sa gitna ng checkpoint sa Barangay San Luis, Tuaw, Cagayan noong ika-28 ng Oktubre taong kasalukuyan. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation, ang mga kapulisan ng nabanggit na unit, isang kulong-kulong tricycle ang huminto sa checkpoint. Nalulan si Ginang Natalie Z. Cabunag, 21 anyos, residente ng nasabing barangay, kasama ang kanyang asawa na si Ginoong Daniel R. Bumatay, 26 na anyos. Habang nakikipag-usap ang mga kapulisan sa mag-asawa ay bigla na lamang ininda ni Ginang Cabunag ang matinding pananakit at nagsimulang manganak. Walang atubili na tumugon si Police Master Sergeant Benjo Tumbali, Assistant Team Leader. At maingat na tinulungan ang ginang sa kanyang panganganak, ligtas na nailuwal ng ginang ang isang malusog na sanggol bandang alas 3:38 ng madaling araw. Kaagad din dinalang mag-ina sa Bulaga District Hospital para sa kaukulang medical na atensyon. Ayon sa ulat, nasa ligtas at maayos na kalagayan ang mag-ina. Pinuri naman ni Police Brigadier General Antonio P. Marlag Jr., Acting Regional Director ng Police Regional Office 2, ang kabayanihan at mabilis na aksyon ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 2. Anya, ipinakitang malasakit at kabayanihan ng mga kapulisan ang kanilang taos-pusong serbisyo sa mamamayan. Tunay na may pagmalaki natin ang ganitong uri ng serbisyong may puso. Isang halimbawa ng ating advokasya tungo sa isang ligtas at bagong Pilipinas, dagdag ni Police Brigadier General Marlag. Ang insidenteng ito ay sumasalamin sa bagong PNP na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman tungo sa ligtas na bagong Pilipinas. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Isang matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga ang isinagawa ng pulisya matapos makumpiska ang tinatayang kalahating milyong halaga ng shabu sa Arevalo, Iloilo. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Jolibel Alvior. Bumagsak sa kamay ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 si Elias Ture at ang kanyang kasamahan sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Sunset Boulevard, Barangay Suoc, Arevalo, pasado 1:00 ng madaling araw nito lamang ika-29 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina Elias Ture, 29 anyos, may asawa at 3 anak, delivery rider at residente ng Zone 5, Barangay Kalumpang, Molo, pangunahing target at alias Renel,
32 anyos, may asawa at 2 anak, tricycle driver at residente ng Barangay Santa Filomena, Arevalo. Ayon kay alias Ture, napilitan naman siyang pumasok sa iligal na gawain dahil sa kahirapan at kakulangan ng kita bilang delivery rider. Inamin din niyang nagsisisi siya sa kanyang nagawang kasalanan at handang harapin ang mga parusa sa batas. Sa salaysay nito, ginagamit umano nila ang GCash para sa mga transaksyon at isinasagawa ang dead draft system kung saan pinagkakasunduan nila ng source kung saan nilalagay ang droga at pera. Sa naging pahayag ni Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6, inilahad nito na halos 1 buwan nilang minanmanan ang mga suspect bago isinagawa ang operasyon. Dagdag pa niya, malawak ang sakop na operasyon ng grupo ni Ture, kabilang na ang ilang bahagi ng Iloilo City at ilang bayan sa probinsya. Nasamsam kay Ture ang isang sachet ng hinihinalang shabu na binili gamit ang 12,500 pesos na marked money. Nang siya ay kapkapan, nakuha pang 3 karagdagang sachet at 2 knot-tied na pakete ng shabu sa kanyang itim na sling bag. Samantala, 2 sachet pa ng hinihinalang shabu ang nakuha kay Renel na nakatago sa kanyang helmet. Nakuha rin sa kanila ang 2 Android cellphone at iba pang mga non-drug items. Sa kabuuan, umabot sa humigit kumulang 85 gramo ang timbang ng nakumpiskang droga na may tinatayang halagang 578,000 pesos. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng ICPS 6 Arevalo PNP ang 2 suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakasamsam na may higit kalahating milyong pisong halaga ng droga ay isang malaking hakbang ng Iloilo PNP upang maprotektahan ang mga mamamayan mula sa bisyong sumisira sa katawan at kinabukasan. Sa patuloy na kampanya ng PNP, layunin nitong makamit ang isang lipunang malusog, produktibo at malaya sa droga. Dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jolibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Walang taka sa batas ang isang individual na may kasong attempted homicide matapos itong arestuhin ng mga otoridad sa Eastern Samar. Patrolwoman Cristel Palafox sa balita. Nahuli ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong attempted homicide sa Barangay Santo Tomas, Sulat, Eastern Samar. Naresto ang akusado bandang alas 10:30 ng umaga ng mga tauhan ng Sulat Municipal Police Station kasama ang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, 801st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 at Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Unit 8. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted homicide na may nirekomendang piyansa na 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Sulat MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng mamamayan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong may sala sa batas at mapanatiling ligtas ang komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Isang vehicular accident ang naganap sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte na ikinapatay ng isang individual at isa ring sugatan na agad naman nirespondihan ng lokal na pulisya. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Maricris Algabre. Isa ang patay habang isa naman ang sugatan sa nangyaring vehicular accident ng van at motorsiklo sa National Highway ng Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-29 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga operatiba ang nasawi na driver ng Honda XRM na si Alisabre M. Dimarin, habang kinilala ang sugatang angkas nito na si Samer Mama. Lumalabas sa report ng traffic investigator ng Sultan Kudarat Municipal Police Station na galing ng Cotabato City ang van patungo ng Parang Maguindanao del Norte nang aksidenteng ma-sidesweep umano nito ang nakasalubong na motorsiklo. Posibleng nauntog at nabagok ang ulo ni Dimarin sa semento na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Dagdag pa ng PNP, mabilis umano ang pagpapatakbo ng naturang mga sasakyan nang maganap ang aksidente. Agad na sumuko sa Sultan Kudarat MPS ang driver ng van na si Haron at nakahandang humarap sa anumang investigasyon. Ang mabilis na pagresponde ng mga kapulisan sa mga ganitong uri ng insidente ay patunay sa isang mabilisang aksyon at agarang solusyon upang makamit ang isang ligtas at maayos na pamayanan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre.
isang street-level individual na nagtulak ng illegal na droga ang matagumpay na naaresto ng kapulisan sa Butuan City sa isinagawang bypass operation. Patrolwoman Joanna Kawili, ibalita mo. Hindi napigilan ang pagluha ng isang babae na nakilalang si alias Christy, 25 anyos, may asawa at walang trabaho matapos siyang mahuli ng mga otoridad sa isang matagumpay na bypass operation sa Barangay San Ignacio, Butuan City. Ayon sa ulat ng pulisya, nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 5 gramo ng shabu na may halagang 34,000 pesos at 500 na mark money na ginamit sa operasyon. Kinilala si alias Christy ng mga otoridad bilang isang street-level individual o street-level drug personality. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Lieutenant Bonifacio Castro Jr., Assistant Station Commander kasama ang Station Drug Enforcement Unit at ang puwersa ng Butuan City Police Station 1. Ayon sa mga pulis, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng kanilang walang humpay na kampanya laban sa pagkalat ng iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Sa kasalukuyan, nakakulong na sa Station 1 Detention Facility sa Cabello Homes si alias Christy habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. Isang matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga ang kinasa ng Benguet Provincial Police Office matapos nilang matuklasan at binunot ang mga fully grown marijuana plants na may tinatayang halagang aabot sa 1 milyong piso. Ang balitang tinutukan ni Police Master Sergeant J. Ford Dionisio. Nadiskubre ang 1 milyong halaga ng marijuana plant sa isinagawang marijuana eradication ng kapulisan ng Benguet sa Barangay Takadang, Kibungan, Benguet nito lamang Oktubre 28 taong kasalukuyan. Ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba sa pangunguna ng Kibungan Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency CAR. Nagresulta ang operasyon sa pagkadiskubre ng isang marijuana plantation na may lawak na humigit kumulang 1,000 metro kwadrado na may tanim na 5,000 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubring marijuana plants ay dinokumento, binunot at sinunog sa mismong lugar at ang sapat na sample ay dinala sa Regional Forensic Unit CAR para sa qualitative test. Ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan bilang pagsuporta sa programa ng ating pamahalaan na whole of the nation approach para maging illegal drug-free ang ating bansa. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant J. Ford Dionisio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Dionisio. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief, PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Tartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.